Araw na naman ang lipa at syempre hindi kami nabigo. Bataan na naman mga kabiyahe. Mula Northern Samar, haharurot kami ng halos 600 kilometro. Mga 18 to 20 oras na biyahe kung diretso, pero syempre, sino bang nakakagawa nun? Lalo na kung may kasamang ulan, gutom, at stopover na may kasamang touristic shot. Tara, samahan nyo kami sa kwentong ito ng motor, ulan, ferry, fried chicken, at konting swerte sa panahon. Bago ang lahat, shoutout muna kay Loy Galingana Kabawatan alias 62. Alas 5 pa lang ng umaga, parang nagsasalita na ang bubong sa lakas ng ulan. Pero alam mo naman, kapag tinawag ka ng boss mo, kailangan ready ka, kahit parang may bagyo sa relasyon mo. Sa panahon pala. Teka, lipat daw kami sa bagong site. Saan? Sa Bataan na naman. Ayos! Buti na lang at loyal kami, hindi lang sa trabaho, pati sa biyahe. Hinanda na namin ang gamit, dasal na lang ang kulang. Pero bandang alas 10, tila may narinig si Haring Araw na dasal namin. Umaambon na lang. Diba go na to? Nagpaalam kami sa site office, ayos ang papel, at diretso na sa pier ng Allen. Dito medyo chill lang ang proseso, di tulad sa Matnog na parang may pa-audition minsan. Step 1, checkpoint. Boss, motor lang po. Check. Kinuha nila ang plate number ng motor at anong klaseng motor ang dala mo para ma-verify ito at maitala sa kanilang record. Step 2, ticketing booth. Isang bintana lang, 1,085 pesos lang ang binayad ko para sa min ng pinsan ko. Tapos dito na din isinagawa ang checking ng aming ORCR ng motor at driver's license. Step 3, terminal fee. Eto na, vlogger check. May camera ko, biglang may gwardyang nagtanong, vlogger ka, boss? Ako naman, opo, kuya, subscribe na rin. Tapos humingi ng sticker. Kaso wala pa akong napagawa, kaya eto na lang, shoutout sa lahat ng gwardya sa Port of Allen. Hi guys! Welcome to my vlog! Pagkatapos magbayad at inayos ang aming mga papel, pumunta kami sa Coast Guard upang matatakan ang aming ticket. Ang prosesong ito ay parang clearance para tuloy-tuloy ang pagsakay namin mamaya sa ferry. Ito na din ang huling step na gagawin para makasakay sa ferry. Maayos na lahat ng papel namin. Pumunta kami sa isang waiting area. Nagantay kami ng mahigit 1 oras sa ferry kasi paparating pa lang ito galing sa Port of Matnog. Nag-unload pa din ng mga trucks kaya medyo mahaba-habang antayan ito. Pagkatapos mag-unload ng ferry, pinasakay na kami agad ng mga gwardya na nandun. Inayos agad namin ang mga motor sa baba. Marami pa ang space kasi kami ang unang sumakay kaya may choice kami kung saan namin ilagay ang mga motor. Nang maayos na namin ang pagpark sa mga motor ay umakyat na kami sa bandang itaas ng ferry. Naghahanap agad kami ng mauupuan. Mga 2 oras din ang biyahe nito papuntang Port of Matnog.
Naghanap na kami ng maupuan pero kumakalam ang aming mga sikmura kaya naisipan namin na magmerienda ng noodles at buns. Kaon. Sing. Kaon. Pagdating sa Matnog, uy ayos! Lumiwanag na! Kaya naisip namin, side trip muna sa Cagsawa Ruins. Nasa Legazpi ito, halos 2 oras mula Matnog. Naisipan namin mag-stop over sa isang gasolinahan upang magpa-full tank. Uhaw na din ang mga motor namin kaya pinuno namin ito agad para hindi magka-problema at baka maabutan pa kami ng pagkaubos ng gas sa lugar na tahimik. Nag-stop over muna kami sa isang resto at kumain kami ng fried chicken meal. Kumakalam na din kasi ang sikmura namin. Simple lang ang pagkain namin pero masarap at swak pa sa budget. Kaon. Nararamdaman namin na malapit na kami sa Cagsawa kasi mula sa aming kinaroroonan ay tanaw na namin ang Bulkang Mayon na palapit ng palapit habang kami ay bumabiyahe. Ang ganda talaga ng Bulkang Mayon! Finally, narating na namin ang Cagsawa Ruins. Excited na kaming makita ang tourist attraction na ito. Siyempre sa libro ko lang ito nakikita nung elementary pa ako at ngayon makikita ko na talaga siya sa personal. Pagkatapos ma-park ang mga motor ay nagbayad na agad kami ng entrance fee na 45 pesos per person. Ang Cagsawa Ruins ay dating simbahan na winasak ng pagsabog ng Bulkang Mayon noong Pebrero 1, 1814. Tinatayang nasa 1,200 katao ang nasawi matapos silang magtago sa loob ng simbahan sa pag-asang ligtas sila mula sa pagputok ng bulkan. Ngunit natabunan ito ng mainit na lahar at abo. Nilapitan din namin ang Bulkang Mayon at namangha din kami sa taglay ng ganda neto. Legit na perfect cone ang kanyang shape. Sobrang ganda mo talaga, Bulkang Mayon! Nag-picture-picture kami para meron kaming remembrance. After ng side trip, balik sa daan. Medyo malayo pa ang Cavite kaya nag-decide kami kung saan kami abutin ng Dilem, doon kami hihinto.
Sa bayan ng Bato kami inabot ng gabi. Sakto lang, nakahanap kami ng simpleng inn. 1,400 goods na sa tatlo. May kama, may foam, may CR. Bonus na yung may lagayan ng gamit. Dala namin guys oh. Para mga sinalvage na tao. Binalot namin dyan guys kasi maulan eh. Pero syempre, bago magpahinga, kain muna ulit. Nakakita kami ng budget-friendly resto. At oo, masarap ang pagkain kahit simple. Perfect pang tapos sa isang mahabang araw ng road trip. At ayun na nga mga katopik, isang araw na puno ng ulan, biyahe, ferry at fried chicken ang natapos ng maingiti. Sa susunod na episode, samahan niyo ulit kami habang sinusubukan naming abutin ang Cavite mula sa Bato. At check, may bago na namang kwento at konting kalbaryo sa kalsada. Huwag kalimutan mag-subscribe, like at i-share ang biyahe kung saan ang adventure ay hindi lang sa destinasyon, kundi pati sa bawat stopover. Kita-kits sa episode 2!